Hello guys, what's up once again? Palabay OFW here sa Kuwait. So for today's vlog mga idol, naku-curious ba kaya kung ano ang buhay ng may pamilya dito sa Kuwait? So alamin natin yung mga idol, no? Kasama natin dito ang tropa natin si Harvey pa rin. So ikikwento ni Sir Harvey kung ano yung advantage at disadvantage ng kasama mong pamilya mo, asawa mo, anak mo dito sa bansang Kuwait for how many years. So boss, kwentuhan mo naman kami dyan. So, eto na nga. De, yung buhay ng may pamilya rito sa Kuwait, mas marami yung advantage kaysa sa disadvantage. Ang disadvantage mo lang naman kasi rito, ang buhay ng pamilya rito, lifestyle is Kuwaiti, hindi naman kami, gagastos ka sa Kuwaiti dinar, hindi naman peso ang ginagastos namin dito. So, medyo may kamahalan. Siyempre plus pang visa, hindi naman yung visa ng anak mo is ibabayaran mo pa rin. Hindi naman siya libre. Pero Magkano visa nung sa bata? sa first newborn, gagastos ka ng mga nasa 150 KD kasama passport. Tapos renewal, Sa renewal, every year 50 KD. 50 KD. Kasama insurance nun. Kasama na insurance. Ngayon yung renewal is pwede ka ng online. Nung time na lumabas yung anak ko is talagang pipila ka. First 20, first 11, yun lang yung mga kinukuha ng ministry minsan. So, laki rin sacrifice. Pero, ang advantage naman is, napakasarap. Pag uwi mo sa bahay, kahit long duty ka, 12 hours duty ka, pag uwi mo, may anak na sasalubong sa'yo, may asawa kang, ibig na, Lalambing. may maglalambing, pero ikaw pa rin maglalaba. Ay, yung disadvantage. Yung disadvantage, ikaw yung maglalaba, ikaw yung magluluto. Hindi, masayang mahirap kasi ibang kababayan natin dito, pilit nilang inuuwi yung anak nila para makafocus sa trabaho nila. Which is, sa akin is, parang, dito mo na nga pinanganak yung anak mo eh. Andito na, kasama mo na eh, iuuwi mo pa. Kung trabaho lang, oo, nandiyan na yung kulang sa tulog, kulang sa ganito, magastos, pero, end of the day, masaya pa rin kayo kasi buo kayo nandito. Yun yung aking experience. Kaya hanggang ngayon, 10 years old na yung anak ko, nandito pa rin. Nag-aaral sa school, online. Marunong mag-Arabic anak mo? Hindi, English lang. English lang. Buti nga marunong magtagalog eh. Yun Yung ang ma-advise ko sa mga bumubuo ng pamilya rito, magkaanak, laban nyo lang yung dalawa naman kayo nagtatrabaho eh. Plus babysitter pa, magbabayad ka pa, di ba? Pero at least Babysitter, mga ilang taon yun bago mo ihiwalay sa babysitter? ang tagal, siguro mga 9 years. 9 years? Oo. Tagal din ah. Doon na nga siya tumanda sa babysitter niya eh. Sa pala 1 year old hanggang tumanda siya. So malapit din siya sa babysitter niya, of course, no? Nag-aalaga na nga siya ng mga baby doon. Pinagtrabaho. Dapat may discount nga kami. Pero Pero yun lang, pag bumuo kayo ng pamilya rin sa ibang bansa. Hindi naman katulad to ng Canada na libre lahat eh. Hindi lahat to, hindi katulad ng ibang bansa na may privilege. Pero napakasaya naman. Tatawid naman. Another year na naman yung dumagdag. So, siguro, pansin ko, depende rin sa pamilya, depende rin sa kung sino. Yung sa kita pa rin, depende pa rin, di ba, sa dalawa. Siyempre Kaya siguro yung iba, inuuwi nila sa Pilipinas. Kasi maliit yung kita. Maliit ang kita nung isa or partner. So, hindi balance. Di ba? Iba rin kasi yung cost of living dito sa Kuwait eh. Pag-usapan natin yan next month, next time. Oo. Kasi okay, siguro nga ganun nga. Pero the best talaga yung kasama mo yung pamilya mo rito. Hanggat kaya, hanggat maaari. Ikaw, nandito yung asawa mo, di ba? Nakita ko rin yung diferensya, pero pag-usapan yan next time. Di ba? Iba talaga parang pagkasama yung mahal mo sa buhay. Talagang okay, motivated ka, no? Gising ka sa umaga, luto ka ng almusal, excited ka umuwi. kahit hindi pa uwian. So, yun lang, idol. Yun lang. Papatingin ka ba? Binabati ko po yung mga ka-idol mo dyan. Alright. Yung mga followers mo, keep on following. Yes. Marami tayong pag-uusapan na about sa OFW
na lalo na yung mga gusto mag-abroad. Makakawa kayo ng mga um, payo kung masarap ba mag-abroad o hindi. So itong sinasabi ni Sir Harvey, hindi lang to tungkol dito sa Kuwait, no? In general to, sa kahit saang bansa, US, Europe, or basta kahit saang panig ng mundo, basta OFW ka. So same thing, same experience lang din siguro yung nararanasan nila, no? So yun lang, maraming salamat sa information, Sir Harvey. Sa mga hindi pa nakakaalam at may balak magbuo ng ng pamilya rito is gaya ng sinabi ni Sir Harvey, talagang maging matatag tsaka maging motivated sa isa't isa. Tsaka nandito na nga lang, bakit niya pa iuwi? So para kay Sir Harvey yung ganang opinion, para sa akin mas okay yon. So yun lang, no, Palaboy OFW, Robbie Sam Steel, Brian Puntanar, PBK 2.0, maraming salamat. Please subscribe.